Ito po si Abalos mga kaunlad, no. Ang dami mga supporters niya mga kaunlad. Makinig po sa instruction. Itong lahat ng may hawak dapat nasa unahan. Magmamanap po tayo hanggang doon sa may kulay yun. Dapat malinya lang. Malinaw. Sumunod na sa kailangan. Halika. Halika. Lakad. Yan, tapunin mo na. Tapunin mo na. Pagkatao. Tapunin mo na. Maraming video, maraming negosyo, maraming mga dito sa ilaw, hindi pa rin nag-iangat ang kabuhayan ng mamamayan. Malakang malaki dito sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong, we have people ang employee. Salamat. Ako yung tinitignan namin. Pero sa opisina sa Mandaluyong, ang ginagawa nito ay hanapin lahat ng mga pakante sa Mandaluyong at ihanap ng trabaho sa mga walang trabaho. Dalawang sila nakatabi ng ating solusyon sa kapatanda dito. Walang sila na mahusay na puhunan kung hindi ang edukasyon. Yan ang silang pagkakasunan para magprosa ng magandang sinalusan. Mayor Ben Abalos ng Mandaluyong. Mayor ng Mandaluyong, si Abalos. Confirmation din siya na siya po tatakbo, no?
natin sa Kongreso by sa susunod na election, kasi po pagre-register ay yun na po internet at cellphone. Dahil pag gano'n na mag-start mataas ang ating internet usage bill. Nasa Kongreso at ito po ay nasa Senado na. Pero pag sinabali po ang internet usage ng technology, tandaan lang po natin ang mga party list na sa mga boboto, isa lang po ang pwede simoto. Pag dalawa po ang sinabi, bali wala na po ito. Ang OFW po, pag letra lang na yun, ito na po sa OFW lamang po. Para po ang district po patuloy ang pagsaservisyo ng iyong Congresswoman Marisa Delmar Magino ng OFW Party List. Titig po ang ating unang termino, tuloy-tuloy lang po. Dahil tayo po ang sandigan at kakampi saan man po kayo ng sulok na mundo naroroon, tayo po ay patuloy para sa inyo. Opo, ma'am. Ang ating po mga priority bills, hopefully, God is good, God is winning. Tayo po ay muling umupo sa second term natin sa Kongreso. Lalo na yun po tayo nag-iisang po sa Senador sa ating Kongreso. Pagpapatuloy po ang paglaban po sa ating po mga illegal recruiters. Pagpapatuloy po natin ang pagtatanggol sa mga victims of human trafficking. Dahil tayo po ang chairwoman ng Anti-Trafficking OFW Movement since 2017. At tayo po ay patuloy na makikinig. Tayo po ay patuloy na makikipag-usap sa mga OFW all over the world para po malaman natin ang kanilang mga problema. Dahil walang po ang pinangako ko noong 2022 elections. Bibisitahin ko po kayo saan man po kayo naroroon, nakatira. Ginawa ko po yan, 10 countries po ang pinuntahan natin. At dahil dito, marami po tayong mga naging privilege speeches para po mapagaan ang kanilang mga problema at mga suliranin. Ang pangalawa po, sinabi ko, gusto ko magkaroon ng isang app para malocate natin sila. Dahil pag umalis po sila, hindi na natin po alam kung saan sila pumunta, ano na nangyari sa kanila, uwi na lang sila, nakakabao. Kaya ito pong OFW app, ipa-perfect lang po natin. Ito po ang regalo pa rin po isa ng ating OFW Party List. Tutuloy pa rin po natin ang advokasya natin para sa pambansang pamahay ng OFW at pinipilit po natin ipaglaban na taasan ang budget po ng DSU, the Department of Human Settlement and Urban Development, para po maging reality ang pambansang pamahay para sa mga OFWs at tayo po ay tututok dito. Tututukan pa rin po natin. Ngayon po, para lang sa kaalaman ng lahat, meron na pong babayaran ang Bureau of Immigration sa mga na-offload, sa mga na-cancel flight dahil pinaglaban po natin yan sa Kongreso na ibalik po ang mga bayad sa mga Ayan mga kaunlad, yan po ang OFW Party List mga kaunlad. Yan po ang kanyang pahayag, no? Tulong sa ating mga OFW mga kaunlad na kailangan at dapat patulungan. Yan, maraming sa ating mga kaunlad simula sa suporta. Ako sa Unlad TV at please like and subscribe mga kaunlad. God bless you all.